May mga pag-ibig na isinilang sa gitna ng hardin, napapalibutan ng mga bulaklak at pangako nang walang hanggan. Pero paano kung ang hardin na pinangakuan sa'yo ay isa palang bitag at ang mga bulaklak na inialay sa'yo ay may mga tinik na handang sumugat sa iyong puso? Ngayong araw, samahan ninyo akong pakinggan ang kwento ni Luningning, isang babaeng ibinigay ang lahat sa ngalan ng pag-ibig para lang matuklasan na sa mismong araw ng kanyang kasal, ang pirma niya sa kontrata ng walang hanggan ay pirma rin pala para sa kanyang katapusan. Ang hangin sa Villa Maslap ay may dalang amoy ng mga puting rosas at mamahaling pabango. Bawat sulok ng malawak na hardin ay pinalamutian ng mga kumikinang na ilaw na para bang mga bituing bumaba mula sa langit upang saksihan ang pinakamasayang araw sa buhay ni Luningning Reyes. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin, suot ang kanyang pangarap na wedding gown. Bawat tahi, bawat burda, ay simbolo ng pag-ibig na matagal niyang hinintay. Sa di kalayuan, sa gitna ng mga bisita, nakatayo si Alab B. de Villa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ang matikas nitong tindig at ang ngiti nitong para lamang sa kanya ay sapat na para pawiin ang anumang kaba sa kanyang dibdib. Ito na iyon, ang simula ng kanilang walang hanggan. Isang bahagyang pag-init ang naramdaman niya sa kanyang batok. Kailangan niya ng pamaipay. Naalala niyang nag-iwan ng isa, ang kanyang magiging biyenan, si Ginang Magwayen, sa bag nito na nakapatong sa isang mesa sa maliit na silid kung saan sila nag-ayos kanina. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid, maingat na inaalalayan ang laylayan ng kanyang bestida. Nakita niya ang eleganteng handbag ni Ginang Magwayen. Nang bubuksan na sana niya ito, isang makapal na folder ang aksidenteng nahulog mula sa gilid ng bag at kumalat ang mga papeles sa sahig. Naku, bulong niya sa sarili. Maingat niyang pinulot ang mga ito at doon niya nakita isang dokumento na may letterhead ng Sinag-Araw Holdings. Hindi ito kontrata sa wedding planner. Hindi rin ito listahan ng mga bisita. Ito ay isang loan agreement. Nangunot ang noo ni Ning, ngunit hindi ang titulo ng dokumento ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay ang halagang nakasulat doon. 2,800,000,000 pesos, halos 3 bilyong piso. At sa ibabang bahagi ng huling pahina, sa ibabaw ng linyang may nakaimprentang pangalan niya, Luningning Reyes, Guarantor, ay naroon ang isang pirma. Isang pamilyar na kurbada ng mga letra, kamukhang-kamukha ng pirma niya. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na hindi siya ang pumirma roon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Binitawan niya ang mga papel na parabang napapaso. Paulit-ulit na binasa ng kanyang mga mata ang mga salita. Umaasang nagkakamali lang siya ng basa. Ngunit hindi. Malinaw na malinaw ang lahat. Lumabas siya ng silid, hawak ang dokumento na parabang isang hatol ng kamatayan. Tila bumagal ang lahat sa paligid. Ang masayang musika ay naging isang ugong na lamang sa kanyang tainga. Ang mga ngiti ng bisita ay tila mga maskarang nakakubli sa isang madilim na katotohanan. Nilapitan niya si Alab na masayang nakikipag-usap sa mga kaibigan nito. Alab, tawag niya. Nanginginig ang boses. Nilingon siya nito at ang nangiti sa mga labi nito ay unti-unting naglaho nang makita ang anyo niya. Ning, anong problema? Mahal ko? Hindi siya sumagot. Itinaas lamang niya ang papel. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Alab, mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla at sa huli, sa isang emosyong hindi niya makilala. Takot. Bago pa man makapagsalita si Alab, isang malamig na boses ang pumagitna sa kanila. Ano ang kaguluhan na ito, Luningning? Dumating si Magwayen de Villa, ang kanyang biyenan, na may perpektong tindig at isang tingin na kasing lamig ng yelo. Tita, ano po ito? Tanong ni Ning. Ipinakita ang kontrata. Bakit?
Bakit po may ganito? Bakit may pirma ako rito? Tiningnan ni Maguire ang papel. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Ning. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa gilid ng kanyang labi. Responsibilidad iyan, Hija. Bilang isang Devilla, may mga tungkulin kang dapat gampanan. Tungkulin? Halos pabulong na tanong ni Ning. Ang pirmahan ng isang utang na halos 3 bilyon? Hindi ko po ito alam. Hindi ako ang pumirma rito. Tumingin siya kay Alab. Nagmamakaawa. Alab, sabihin mo sa akin, ano ito? Hindi mo ba ako ipagtatanggol? Ngunit si Alab ay nanatiling tahimik, nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Bawat segundo ng kanyang pananahimik ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Luningning. Sa katahimikan ni Alab, doon niya narinig ang pinakamatunog na pag-amin. Naintindihan na niya. Isa itong plano, isa itong bitag. Ang pangarap niyang kasal ay isa palang palabas para sa isang mas malaking transaksyon. At siya ang ginawang panagot. Siya ang ginawang pambayad. Biglang nawala ang kanyang mga luha. Napalitan ito ng isang bagay na mas matindi. Isang determinasyong isinilang mula sa pinakamatinding sakit. Ipagtatanggol mo ba ako, Alab? Ulit niya. Sa pagkakataong ito, mas matatag na ang kanyang boses. Nakatitig lamang ito sa sahig. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ning. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa maliit na pouch na nakasabit sa kanyang braso. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Maguire. Nakita niya ang panik sa mukha ni Alab. Anong ginagawa mo? Mahinang tanong ni Alab. Hindi siya pinansin ni Ning. Nagdial siya ng numero. Sa bawat pindot, nararamdaman niya ang pagguho ng mundo nila ni Alab. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Hello, pulis po ba ito? Sabi niya, malinaw at hindi nanginginig. Gusto ko po sanang mag-report ng panloloko at pamemeke ng pirma. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa Villa Maslap. Ang marangyang tugtugin ng kasal ay biglang naputol. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kanila. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Isang tunog na palakas ng palakas. Ang wangwang ng paparating na sasakyan ng pulis. Para kay Alab de Villa, ang tunog ng sirena ay hindi basta ingay. Ito ay isang hatol. Isang martilyong pumupukpok sa salamin na mundo na maingat na binuo ng kanyang pamilya. Bawat pag-ikot ng pulang ilaw mula sa sasakyan ng pulis na pumarada sa harap ng Villa Maslap ay isang patak ng lason na kumakalat sa perpektong araw na pinangarap niya. Ang malawak na hardin ay biglang naging isang kulungan. Ang mga bisitang kanina lang ay nag-aabutan ng pagbati, ay ngayoy nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-uusisa at paghusga. Ang mga kamera ng mga photographer na kinuha para kunan ang masasayang alaala ay biglang naging sandata, nakatutok sa bawat galaw, sa bawat luhang nagbabadyang pumatak. Nakatayo siya sa gitna ng lahat ng ito, ngunit parang wala siya roon. Ang tanging nakikita niya ay si Luningning, ang kanyang Ning, na nakatayo roon. Hawak pa rin ang telepono, ang muka ay blanko, pero ang mga mata ay nagliliyab. Sa tabi nito, ang kanyang ina, si Maguire, na sa unang pagkakataon sa buong buhay niya ay nakita niyang nagpakita ng sires ng gulat. Nang bumaba ang mga pulis at pumasok sa gitna ng selebrasyon, doon na nagsimula ang tunay na gulo. Isang matipunong opisyal ang lumapit sa kanila. Sino po rito si Ginang Luningning Reyes at Ginang Maguire de Villa? At sa isang iglap, ang maskara ng kanyang ina ay bumagsak, ngunit pinalitan lamang ng isa pa. Biglang napahawak si Maguire sa kanyang dibdib. Ang muka ay namilipit sa sakit. Ang puso ko! Daing niya na may kasamang hirap sa paghinga. Hindi ko kaya to. Tumingin siya sa mga pulis at pagkatapos ay kay Ning na may luhang namumuo sa mga mata. Anong ginawa mo sa akin ni Luningning?
sa pamilya natin. Matapos ka naming ituring na parang tunay na anak, ganito ang isusukli mo? Walang utang na loob. Isang perpektong pag-arte. Nakita ito ni Alab. Ngunit sa kabila ng kaalamang iyon, isang parte sa kanya ang nineryos. Paano kung totoo? Ang conditioned reflex ng isang anak na nag-aalala sa ina ay nakikipagbuno sa katotohanang alam niyang kasinungalingan ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay nabaling kay Magwayen, ngunit ang mga mata ni Alab ay nanatili kay Ning. Nilapitan niya ito, desperadong hinawakan ng braso nito. Ning, pakiusap. Halos magmakaawa ang kanyang boses. Itigil mo na to. Pwede nating pag-usapan to. Tayo lang dalawa. Tumingin sa kanya si Ning. Ang mga matang kanina lang ay puno ng pagmamahal at pagsamba ay ngayoy malamig na parang salamin na basag na. Hindi na kayang buuin pa. Pag-usapan? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Ano pa ang pag-uusapan natin, Alab? Ang katotohanang pinapanood mo lang akong maloko? Ang katotohanang mas pinili mong manahimik? Hindi mo naiintindihan? Hindi. O baka ikaw ang hindi nakakaintindi? Putol nito. Tapos na tayo, Alab. Tinapos ninyo noong pekeen ninyo ang pirma ko. Bawat salita ay sampal sa kanyang pagkatao. Binitawan niya ito. Ang kanyang mga kamay ay naging kasing lamig ng mga mata nito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na mahal niya ito. Pero natatakot siya. Takot siya sa kanyang ina. Takot siya sa magiging gulo. At ngayon, ang kinatatakutan niya ay nasa harap na niya at wala siyang nagawa para pigilan ito. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumitaw na tila hindi apektado ng lahat. Ang kanyang tiyuhin, si Lagim de Villa. Kalmado itong naglakad palapit, hindi nagmamadali. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na para bahagyang tumahimik ang paligid. Hindi niya tiningnan si Ning o si Alab. Dumiretso siya sa abogadong kasama niya at may ibinulong. Pagkatapos ay hinarap niya ang hepe ng mga pulis na may isang magalang ngunit may awtoridad ng ngiti. Opisyal, sigurado akong isa lang itong hindi pagkakaunawaan, sabi ni Lagim. Ang boses ay kontrolado. Ang aking hipag ay may sakit sa puso. Ang stress na ito ay maaaring makasama sa kanya. At ang bride, marahil ay dala lang ng matinding emosyon. Alam niyo na, wedding jitters. Isang tawang walang tunog ang kumawala sa mga labi ni Ning. Wedding jitters? Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, ang hepe ng pulis, isang lalaking tila hindi basta-basta matitinag, ay umiling. Tumingin ito mula kay Magwayen na umaarteng nahihirapan, patungo kay Ning na matatag na nakatayo. May formal na reklamong inihain, deklara ng opisyal, ang boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. Kailangan naming isama si Ginang Reyes at si Ginang De Villa sa istasyon para sa formal na pagkuha ng salaysay. Ang investigasyon ay opisyal nang nagsisimula ngayon. Ang mga salitang yon ang huling pako sa ataol ng kanyang pinapangarap na kasal. Napanood ni Alab na parang isang estranghero habang ang babaeng pakakasalan niya ay kusang loob na sumama sa isang pulis at ang kanyang ina ay inaalalayan ng isa pa sa kabilang direksyon na iwan siyang nakatayo sa gitna. Sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, sa pagitan ng pag-ibig at pamilya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pangalang De Villa, hindi bilang isang simbolo ng yaman at kapangyarihan, kundi bilang isang kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Ang amoy ng istasyon ng pulis ay kabaliktaran ng amoy ng mga rosas sa Villa Maslap. Amoy ng lumang papel, matapang na kape, at hindi maipaliwanag na tensyon. Dito, sa ilalim ng malamig na ilaw ng fluorescent, pakiramdam ni Luningning ay tuluyan na siyang nagising mula sa isang mahabang panaginip. Ang kanyang magarbong wedding gown, na ngayon ay may bahid na ng alikabok, ay tila isang kasuotan mula sa ibang buhay. Pinaupo siya sa isang simpleng upuan
sa loob ng isang maliit na opisina. Sa kabilang kwarto, naririnig niya ang boses ni Magwayen, puno ng pagkukunwari, paawa, at paninisi. Para kay Ning, ang bawat salita ay kumpirmasyon lamang ng katotohanang matagal na sigurong nagtatago sa likod ng mga ngiti at yakap nito. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, pumasok siya sa interrogation room na may isang kakaibang kalmadong bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang babaeng kanina lang ay umiiyak dahil sa saya ay wala na. Ang naroon ay isang babaeng nasaktan ngunit hindi susuko. Maaari mo bang ikwento ang lahat, Miss Reyes, mula sa simula? Tanong ng imbestigador, isang babaeng may edad na at may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Huminga ng malalim si Ning at nagsimula siyang magsalita. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkakakilala nila ni Alab, ang mabilis na pag-usbong ng kanilang pag-ibig, ang pagtanggap sa kanya ng pamilya de Villa na nooy inakala niyang isang biyaya. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga dokumentong pinapipirmahan sa kanya ni Magwayen, mga kontrata para sa catering, sa venue, sa bulaklak na palagi niyang pinipirmahan ng walang pag-aalinlangan dahil sa tiwala. At sa huli, ang pagkakadiskubre niya sa loan agreement na may pekeng pirma niya. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay hindi pumiyok. Bawat detalye ay malinaw sa kanyang isipan. Ang pader ng panlilinlang na itinayo sa paligid niya ay unti-unti niyang ginigiba, salita bawat salita. Paglabas niya ng kwarto, ang pamilya de Villa ay naghihintay sa labas. Si Magwayen, na tapos na sa kanyang sariling salaysay, ay nakatingin sa kanya nang may hindi na tinatagong pagkamuhi. Ang maskara ng pagiging mabait na biyenan ay tuluyan ng natanggal at ang nakikita na lang ni Ning ay ang isang babaeng uhaw sa kapangyarihan. Si Alab ay nakatayo sa tabi nito, nakayuko pa rin, isang anino ng lalaking minahal niya. At si Lagim, nakasandal ito sa pader. Ang mga braso ay magkasalikop. Pinapanood ang lahat na para bang isa lamang itong laro ng ahedres. Sinubukan ni Alab na lumapit. Ngunit umiling lang si Ning at nagsimulang maglakad palayo. Hindi niya kayang makita ang mukha nito. Hindi niya kayang makita ang duwag na lalaking hinayaan siyang masaktan ng ganito. Bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang palapit sa sarili niya. Habang naglalakad siya sa pasilyo, isang bulto ang humarang sa kanyang daraanan. Si Lagim. Luningning, sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat na parang bakal. Isang payo lang, Hija. May mga bagay na mas mabuting kinalilimutan na lang para sa kapakanan ng lahat. Tumingin ito sa kanya ng makahulugan, lalo na para sa kapakanan ng pamilya mo sa baryo Mahinahon. Maliit lang ang probinsya ninyo. Madaling magkaroon ng aksidente. Isang malamig na takot ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito ay isang banta. Isang direktang banta. Ngunit kasabay ng takot, isang galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ang kapal ng mukha nito. Ang kapal ng mukha nilang lahat. Tinitigan niya si Lagim, mata sa mata. Hindi niyo na ako matatakot pa. Sabi niya, ang boses ay matatag. Kinuha niyo na ang lahat sa akin. Wala na kayong makukuha pa. Nilagpasan niya ito nang hindi lumilingon. Patuloy siyang naglakad. Hindi alam kung saan pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang makaalis doon. Paupo na sana siya sa isa sa mga bakanteng upuan sa lobby nang may isang babaeng lumapit sa kanya. Maayos ang pananamit nito, mukhang professional at may hawak na briefcase. Miss Reyes, tumingin si Ning. Opo? Ako si Attorney Isla David. Pakilala ng babae, inilahad ang kamay. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang marinig ang ilang bahagi ng usapan ninyo. Narito ako para sa ibang kliyente. Pero, ang kwento mo, may narinig na akong katulad niyan dati.
Mayroong simpatsya at talino sa mga mata ng abogada. Inabot nito ang isang calling card kay Ning. Kung kailangan mo ng tulong ng isang taong hindi konektado sa mga Divilla, tawagan mo ako. Walang bayad ang konsultasyon. Gusto ko lang makatulong. Tinitigan ni Ning ang card. Isla David, attorney at law. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Kinuha niya ito. Salamat po. Umupo si Ning. Hawak ang card. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang pouch. Kinuha niya ito. Inaasahang tawag mula sa nag-aalalang ina. Ngunit isa itong text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Isang maikling mensahe. Hindi ka nag-iisa. Ginawa na nila ito dati. Huwag kang susuko. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Binasa niya ulit ang mensahe. Sino ito? Paano niya nalaman? Ang text message na yon, kasama ng calling card sa kanyang kamay, ay tila isang senyales. Hindi ito ang katapusan. Sa katunayan, sa gitna ng pagguho ng kanyang mga pangarap, isang bagong pinto ang nagbukas. Isang pinto patungo sa isang laban na hindi niya inakalang kailangan niyang harapin. Ngunit ngayon, alam na niya, lalaban siya. Makalipas ang 2 araw, nakaupo si Luningning sa pinakasulok na bahagi ng isang maliit na coffee shop sa kabilang panig ng syudad, malayo sa karangyaan ng mundo ng mga Divilla. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mensahe sa kanyang telepono. Ang mga salitang huwag kang susuko ay tila isang mantra na bumubuhay sa kanyang nanlalamig na pag-asa. Ang wedding gown ay napalitan na ng simpleng pantalon at blusa. Ang maniningning na ngiti ay napalitan ng isang determinadong ekspresyon. Ngayon, hindi na siya ang nobyang naghihintay sa altar. Isa na siyang babaeng naghahanap ng katotohanan. Isang babaeng may balot na scarf sa ulo at nakasuot ng malaking salamin ang pumasok sa coffee shop. Maingat itong lumingalinga bago lumapit sa kanyang mesa. Luningning Reyes? Tanong ng babae. Ang boses ay halos pabulong. Tumango si Ning. Ako nga po. Kayo po ba? Umupo ang babae at bahagyang inalis ang kanyang salamin. Sa ilalim ng artipisyal na harang, nakita ni Ning ang isang mukhang pamilyar. Ngunit kupas na ang dating kislap. May bakas ng lungkot at takot sa mga mata nito na hindi kayang itago ng kahit anong pampaganda. Ako si Isla, sabi ng babae. Isla del Rosario, ako ang nag-text sa'yo. Naalala ni Ning. Si Isla ay pinsan ng isa sa mga business partners ng mga Divilla. Nakita niya ito noon sa isa sa mga family dinner. Isang tahimik na babae na laging nasa gilid na may asawang palaging nakabantay. Ngayon, ang babaeng ito ay nasa harap niya, mag-isa. Bakit niyo po ako tinutulungan? Diretsong tanong ni Ning. Huminga ng malalim si Isla na para bang may inaangat na mabigat na bagay mula sa kanyang dibdib. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo, 5 taon na ang nakalipas. Ang pagkakaiba lang natin, Luningning, ikaw. Lumaban ka. Nagsimulang magkwento si Isla. Ang kanyang kasal sa isang malayong kamag-anak ng mga Divilla ay kasinggara rin ng kay Ning, ang pagmamahal na inakala niyang totoo, ang pagtanggap ng pamilya na inakala niyang tunay, at ang kontrata, isang kontrata na may halagang mas maliit pero parehong-pareho ang modus. Nang matuklasan ko, pagpapatuloy ni Isla, nanginginig ang boses sa alaala. Hinarap ko sila, ang asawa ko, ang pamilya niya, pero hindi ako tumawag ng pulis. Isang mabilis na flashback ang dumaan sa isip ni Ayla. Ang asawa niyang nagmamakaawa, ang biyenan niyang nagbabanta, at ang malamig na mukha ni Lagim de Villa na nagsasabing masisira hindi lang ang buhay niya, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid na pinapaaral niya. Pinili kong manahimik, sabi ni Ila. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi. Pumirma ako ng non-disclosure agreement
kapalit ng kalayaan ko at ng kaligtasan ng pamilya ko. Binigyan nila ako ng pera para mawala, para magtago. At sa loob ng 5 taon, nabuhay ako sa pagsisisi, sa takot. Nang mabalitaan ko ang nangyari sa kasal mo, alam kong hindi na ako pwedeng manahimik pa. Ang kwento ni Ayla ay hindi lang basta kwento. Ito ay isang babala, isang salamin ng kung ano ang maaring mangyari sa kanya kung pinili niyang yumuko. Hindi lang ito tungkol sa utang, Luningning. Sabi ni Ihla, ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Ang mga kasal na ito, ang mga utang na ito, paraan nila iyon para magpasok ng pera sa sistema nila. Paraan para linisin ang maruming pera mula sa mga ilegal na transaksyon ni Lagim. Hinawakan ni Isla ang kamay ni Ning. Ang Sinagaraw Holdings, isa lang iyong front. Ang tunay na negosyo nila ay mas madilim pa kaysa sa iniisip mo. Inilabas ni Isla ang isang maliit na itim na USB flash drive mula sa kanyang bag. Nanginginig niyang inilapag iyon sa mesa sa pagitan ng kanilang mga tasa ng kape. Ito ay tila isang bomba na naghihintay na sumabog. Ano po yan? Tanong ni Ning. Mga ebidensya, sagot ni Isla. Mga kopya ng bank transfers, mga pangalan, mga petsa. Hindi kumpleto, pero sapat na para magsimula. Itinago ko ito sa loob ng 5 taon. Palagi kong iniisip na balang araw, magkakaroon ako ng lakas ng loob na gamitin ito. Tumingin siya kay Ning. Siguro, hindi ako ang dapat gumamit. Siguro, ikaw. Nakatitig si Ning sa USB. Isang maliit na bagay na naglalaman ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang magpabagsak sa isang imperyo ng kasinungalingan o ang kapangyarihang maglagay sa kanyang buhay sa pinakamatinding panganib. Mag-ingat ka, Luningning. Huling habilin ni Isla habang muli niyang isinusuot ang kanyang salamin at scarf. Si Lagim de Villa, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Gagamitin niya ang lahat laban sa'yo, ang pamilya mo, ang nakaraan mo, kahit ang pagmamahal mo kay Alab. Tumayo na si Isla at nagmamadaling umalis na para bang isang multo na naglaho sa liwanag. Naiwan si Luningning mag-isa sa mesa. Dahan-dahan niyang kinuha ang USB. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang palad. Ito na ang punto kung saan wala ng atrasan. Ang hawak niya ngayon ay hindi lang ebidensya. Hawak niya ang bigat ng nakaraan ni Isla at ang susi sa sarili niyang kinabukasan. At sa puso niya, alam niyang kailangan niyang buksan ang pinto kahit ano pa ang nasa likod nito. Ang Villa Maslap ay hindi na isang tahanan para kay Alab. Isa na itong marangyang kulungan. Bawat pasilyo ay tila humahaba. Bawat bintana ay may rehas na hindi nakikita. Sa loob ng 3 araw, hindi siya pinayagang umalis. Ang kanyang cellphone ay kinuha. Ang internet ay pinutol. Ang tanging kasama niya ay ang nakabibinging katahimikan at ang mga anino ng kasalanang gumagapang sa mga pader. Wala na ang mga bulaklak at dekorasyon ng kasal. Ang naiwan ay ang malamig na marmol na sahig at ang bigat ng isang pangalang hindi na niya kayang ipagmalaki. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Luningning, ang mga mata nitong puno ng sakit at pagkasuklam. Iyon ang parusa niya. Isang alaalang habambuhay niyang dadalhin. Hindi siya mapakali. Naglalakad siya ng paikot-ikot sa sala na para bang isang hayop na natrap sa hawla. Sa kanyang paglalakad, napadpad siya malapit sa opisina ng kanyang tiyolagim. Karaniwan, sarado at soundproof ang pintong iyon, ngunit ngayon, bahagya itong nakaawang. At mula sa loob, narinig niya ang mga boses. Hindi ka ba natatakot, Lagim? Tinawag niya ang mga pulis. Boses iyon ng kanyang ina, si Magwayen. Ngayon lang niya ito narinig na may bahid ng tunay na takot. Isang mahinahon at malamig na tawa ang isinagot ng kanyang tiyuhin. Takot? Magwayen, isa lang itong maliit na sunog. Madaling apulahin.
Ang babaeng iyon ay insignifikante. Insignifikante, sinisira niya ang pangalan natin, ang legasya ng pamilya. Ang legasya natin ay binuo sa mas malalaking panganib kaysa sa isang iyaking probinsyana. Sagot ni Lagim, ang 2 bilyon na yon ay kailangan natin para takpan ng butas sa transaksyon sa mga insik. Kung hindi, hindi lang pangalan natin ang masisira. Lahat tayo ay babagsak. Si Luningning, siya lang ang pinakamadaling paraan. Isang panakip butas na may magandang mukha. Panakip butas at temporary cover na patigil si Alab. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang dibdib na parang kutsilyo. Hindi lang ito tungkol sa utang ng kasal. Hindi lang ito tungkol sa pagpapahiya kay Ning. Ginawa nilang pain si Ning. Isang sakripisyo para sa mais madilim na kasalanan. Ang pagmamahal niya ay ginamit na instrumento sa isang krimen. At paano si Alab? Tanong ni Magwayen. Nakita mo ba ang mga mata niya? Nawawala na siya sa atin. Huwag kang mag-alala sa pamangkin mo, sabi ni Lagim. Alam niya kung saan siya lulugar. Isa siyang Devilla. At kapag oras na, susunod din siya. Hindi na niya kaya pang makinig. Dahan-dahan siyang umatras. Ang bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Ang narinig niya ay sapat na. Ang pagmamahal niya, ang kinabukasan nila ni Ning. Lahat ay isa lang palang piyesa sa laro ng kanyang pamilya. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang takot. Kailangan niyang makaalis dito. Kailangan niyang balaan si Ning. Hinarap niya ang kanyang ina na kadarating lang mula sa opisina ni Lagim. Totoo ba? Tanong ba niya? Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bagsik. Ginawa niyo siyang pain, Mama? Para lang pagtakpan ng isang money laundering scheme? Nakita ni Alab ang gulat sa mukha ni Magwayen na agad ding napalitan ng isang matigas na ekspresyon. Lahat ng ginagawa ko para sa pamilyang ito. Para sa'yo, Alab. Ano ba ang isang hamak na babae kumpara sa legasya ng mga Devilla? Hindi siya isang hamak na babae lang, sigaw ni Alab. Sa wakas, ay sumabog ang kanyang pinipigilang galit. Mahal ko siya. At sinira ninyo siya. Sinira ninyo kami. Tinalikuran niya ang kanyang ina at tumakbo. Wala siyang pakialam. Tinungo niya ang pinto sa kusina, ang daan palabas sa likod bahay. Kailangan niyang takasan ang kulungang ito. Ngunit pagbukas niya ng pinto, 2 malalaking bantay ang humarang sa kanya. Mga tauhan ni Lagim. Saan ka pupunta, Sir Alab? Tanong ng isa. Ang boses ay walang emosyon. Umalis kayo sa daan ko. Sinubukan niyang itulak ang mga ito, ngunit para siyang bumangga sa pader. Hinawakan siya ng mga ito sa braso, mahigpit, masakit. Nagpumiglas siya, ngunit walang nangyari. Ang kanyang lakas ay walang laban sa malamig na utos ng kanyang tiyuhin. Ang kanyang kawalang kaya ay isang sampal sa kanyang mukha. Bitiwan ninyo siya. Isang boses ang nagpatigil sa lahat. Si Lagim. Nakatayo ito sa likuran niya, lumabas mula sa dilim ng pasilyo na parang isang ahas. Sininyasan niya ang mga bantay na bitawan si Alab. Inayos ni Alab ang kanyang damit, humihingal sa galit at kahihiyan. Hinarap niya ang kanyang tiyuhin. Ngumiti si Lagim, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mahal mo ba talaga siya, Alab? Tanong nito. Ang boses ay kalmado. Ganoon ba kalaki ang pagmamahal mo? Para isakripisyo mo ang kapayapaan ng pamilya niya sa baryo mahinahon. Natigilan si Alab. Ang apoy ng kanyang galit ay biglang binuhusan ng nagyayelong tubig. Isang tawag ko lang, Alab. Pagpapatuloy ni Lagim. Isang tawag lang at ang ama niyang magsasaka ay pwedeng mawalan ng lupang sinasaka. Ang tindahan ng ina niya ay pwedeng masunog. Isipin mo. Nakatitig si Alab sa kanyang tiyuhin at ang nakita niya ay isang halimaw. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Hindi lang siya ang bilanggo. Sa pagsubok niyang iligtas si Ning,
Baka siya pa ang maging dahilan ng kapahamakan nito. Ang opisina ni Attorney Isla David ay hindi malaki, pero malinis at maayos. Ito ay isang santuwaryo ng batas at katotohanan, malayong malayo sa ginintuang hawla ng Villa Maslap. Dito, sa harap ng isang laptop, magkatabing nakaupo si Luningning at ang kanyang bagong abogada, at sabay nilang sinisiyasat ang laman ng itim na USB. Ang mga file ay hindi mga litrato o video. Ang mga ito ay mga spreadsheet, mga kopya ng bank transfer, mga dokumentong puno ng numero, at mga pangalan ng kumpanyang ngayon lang narinig ni Ning. Malamig, walang emosyon. Ngunit sa bawat hilera ng datos, isang mas malinaw na larawan ng panloloko ang nabubuo. Tingnan mo ito. Sabi ni Attorney David, itinuturo ang screen. Paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ng Sinag-Araw Holdings. Tumatanggap sila ng malalaking halaga mula sa mga suppliers ng kasal, catering, bulaklak, venue. Pagkatapos ng bawat malaking event ng mga Divilla, hindi ito normal. Ano pong ibig sabihin niyan? Tanong ni Ning, kahit na sa puso niya, nagsisimula na siyang makaunawa. Ang kasal mo, Ning, para itong isang malaking washing machine. Paliwanag ng abogada, ang boses ay seryoso. Ang pera mula sa mga gastos ay inililipat sa Sinag-Araw Holdings at mula roon ay ipinapamahagi sa iba't ibang account para magmukhang malinis. Ang loan na ipinangalan sa'yo, iyon sana ang pinakamalaking sabong panlaba na gagamitin nila. Isang mapait na pakiramdam ang kumalat sa sikmura ni Ning. Hindi lang pala siya basta biktima ng pautang. Ang buong pagkatao niya, ang pinangarap niyang kasal, ay ginamit na kasangkapan para sa isang krimen. Ang pagmamahal na inakala niyang sagrado ay isa lang palang transaksyon. Habang pinag-aaralan pa nila ang mga dokumento, biglang nag-vibrate ang telepono ni Ning sa ibabaw ng mesa. Isang hindi rehistradong numero. Nagkatinginan sila ni Attorney David. Isang parte sa kanya ang kinabahan, isang parte naman ang umasa. Alam niya, nararamdaman niya. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Ning, ang boses na yon. Kahit nagaralgal at puno ng pag-aalala, kilalang kilala niya. Ang boses na bumubuo sa kanyang mga pangarap sa gabi at bumabasag ng kanyang puso sa umaga. Alab, sabi niya. Ang pangalan nito ay parang lason sa kanyang dila. Ning, pakinggan mo ako. Pakiusap, sabi ni Alab mula sa kabilang linya. Ang boses ay desperado. Kailangan mong itigil to. Lahat ng ito. Ang maliit na pag-asang sumilay sa puso ni Ning ay biglang namatay. Itigil? Kaya ka tumawag para lang sabihin sa akin na sumuko na lang ako? Hindi mo na iintindihan. Mapanganib sila, Ning. Sobrang mapanganib. Ang mga salitang iyon, sa halip na magbigay ng babala, ay tumama kay Ning na parang isang pag-amin. Isang kumpirmasyon. Kinakampihan niya ang mga ito. Pinoprotektahan niya ang mga ito. Mapanganib? Ulit niya. Ang boses ay tumataas na. Oo, Alab. Alam kong mapanganib sila. Naramdaman ko. Pero ikaw, ano ang ginawa mo? Nasaan ka noong kailangan kita? Pinoprotektahan kita. Sigaw ni Alab pabalik. Ang boses ay basag. Isang tawang walang saya ang kumawala kay Ning. Pinoprotektahan mo ako? Sa paanong paraan, Alab? Sa pagtatago sa likod ng pamilya mo? Sa pagsasabi sa akin na hayaan ko na lang silang sirain ang buhay ko? Tumingin siya sa laptop, sa mga spreadsheet ng kasinungalingan. Ang buong pag-ibig mo pala ay isang malaking kasinungalingan. Hindi totoo yan, Ning. Mahal na mahal kita. Pero mas mahal mo ang pangalan ninyo. Mas mahal mo ang pera ninyo. Putol ni Ning. Ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng galit. Ang pinal na pagkabigo. Huwag ka nang tatawag ulit. Hindi na niya hinintay ang sagot nito.
Pinindot niya ang pulang button sa screen. End call. End of everything. Yumuko siya sa mesa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pigil na pag-iyak. Ang huling sinulid ng pag-asa na baka si Alab ay biktima rin lang ay naputol na. Kakampi siya ng mga ito, isa siya sa kanila. Naramdaman niya ang kamay ni Attorney David sa kanyang likod, isang tahimik na pagdamay. Ngunit bago pa man makapagsalita ang abogada, isang tunog ng email notification ang narinig mula sa laptop nito. "Sandali lang, Ning," sabi ni Attorney David. Tiningnan ang screen. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng abogada. Nawala ang simpatsya, napalitan ng pagkabigla at seryosong pag-aalala. "Ano po yon?" tanong ni Ning. Pinupunasan ng kanyang mga luha. Tumingin sa kanya si Attorney David. Ang mga mata ay may dalang masamang balita. "Galing sa korte," sabi ng abogada. Ang boses ay mabigat. "Ang pamilya De Villa, kinakasuhan kanila. Sinampahan kanila ng kasong defamation at moral damages dahil sa pagsira di umano sa kanilang pangalan." Ang bawat araw sa Villa Maslap ay isang pag-ulit ng parehong parusa, gisingin ng katahimikan, kumain mag-isa sa isang mahabang mesa na para sa 20 tao, at titigan ang mga pader na gawa sa yaman at kasinungalingan. Para kay Alab, ang pinakamatinding pagdurusa ay hindi ang pagkakakulong, kundi ang alaala ng huli nilang pag-uusap ni Ning. Ang boses nitong puno ng galit at pagkasuklam, iyon ang bumabasag sa kanya sa bawat sandali. Ang banta ni Lagim ay isang kadenang bakal na nakapulupot sa kanyang leeg. Alam niyang anumang kilos niya ay maaaring ikapahamak ng pamilya ni Ning. Ang direktang pagsuway ay imposible, kaya't isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong isinilang mula sa desperasyon at pagsisisi. Kung hindi niya sila kayang labanan ng harapan, lalabanan niya sila mula sa anino. Kinabukasan, sa almusal, hinarap niya ang kanyang ina. Ang dating nag-aalab na galit sa kanyang mga mata ay pinalitan niya ng isang blangkong pagsuko. "Narinig ko po ang tungkol sa kasong isinampa ninyo kay Ning," sabi niya. Ang boses ay pagod at walang buhay. Tinaasan siya ng kilay ni Magwayen. "At ano naman?" "Wala po," sagot ni Alab. "Hindi tumitingin dito." "Kayo po ang bahala. Pagod na po akong lumaban. Pamilya ko pa rin kayo." Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Magwayen. Ito na ang hinihintay niya. Ang pagsuko ng kanyang anak. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Tama yan, anak. Ginagawa lang namin ito para protektahan ka. Para protektahan ang pangalan natin." Tumangulang si Alab. Ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na determinasyon ang nabubuo. "Hindi. Ginagawa ninyo ito para sa sarili ninyo." Sa pagpapanggap niyang ito, unti-unting lumuwag ang pagbabantay sa kanya. Hindi na siya sinusundan sa bawat sulok ng bahay. Para sa kanila, isa na siyang talunang sundalo na bumalik sa kanilang kampo. At iyon ang pagkakataong hinihintay niya. Isang hapon, habang si Lagim ay nasa isang mahalagang meeting sa labas, pumasok si Alab sa silid-aklatan. Mula sa isang lumang kahon ng kanyang mga gamit noong kolehiyo, kinuha niya ang isang maliit na digital voice recorder, hindi mas malaki sa kanyang hinlalaki, baterya. Mayroon pa. Dala ang recorder, maingat siyang nagtungo sa opisina ng kanyang tiyuhin. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bawat hakbang ay isang panganib. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng sigarilyo at katad ang sumalubong sa kanya. Ito ang pugad ng ahas. Mabilis siyang kumilos. Lumuhod siya sa tabi ng malaking mesa na gawa sa nara at maingat na idinikit ang maliit na recorder sa ilalim nito gamit ang isang piraso ng double-sided tape. Nakatago. Hindi kapansin-pansin. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Hindi dahil sa takot, kundi sa adrenaline. Ngayon,
Ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Kinagabihan, narinig niyang bumalik sila Gim. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng opisina nito. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Kinabukasan, sa pagkakataong nag-almusal ng mag-isa sila Gim, muli siyang pumasok sa opisina nito sa pagkukunwaring may hinahanap na libro. Mabilis niyang kinuha ang recorder. Pagbalik sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at ikinabit ang earphones. Pinindot niya ang play button. Sa simula, puro kaluskos lang. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Gim nasa isang tawag sa telepono. "Oo, ako nang bahala," sabi ng boses mula sa recording. "Siguraduhin mong matatakot lang siya. Walang pisikal na pinsala. Sa ngayon, pero kailangan niyang maintindihan na sa giyerang ito, hindi lang siya ang pwedeng tamaan. Padalhan niyo ng mensahe ang pamilya sa probinsya." Isang maliit na paalala. Nanlamig ang buong katawan ni Alab. Kumpirmado. Ang pananakot sa pamilya ni Ning ay utos mismo ng kanyang tiyuhin. Ang kasamaang gumapang sa buhay ng babaeng mahal niya ay nagmula mismo sa loob ng mga pader na ito. Isang halo ng galit at pagpapatunay ang bumuhos sa kanyang sistema. Tama ang ginawa niya. Ito na ang simula. Ito ang sandatang gagamitin niya para itama ang lahat. Habang paulit-ulit niyang pinapakinggan ang bahaging iyon, sinusubukang isaulo ang bawat salita. Hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Biglang isang boses ang pumutol sa kanyang pandinig. "Anak?" Nag-angat ng tingin si Alab. Ang muka ay puno ng pagkagulat. Nakatayo sa may pinto ang kanyang ina, si Magwayen. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, puno ng pagtataka. "Mukhang seryoso ka riyan," sabi ni Magwayen, dahan-dahang lumalapit. "Anong pinapakinggan mo, Alab?" Ang maliit na apartment na tinutuluyan ni Luningning ay naging kanyang mundo. Ang apat na sulok nito ay ang hangganan ng kanyang buhay. Ang ingay ng rumaragasang sasakyan sa labas ay ang musika ng kanyang kalungkutan. Dito, malayo sa kumikinang na panlilinlang ng Villa Maslap, hinarap niya ang tunay na anyo ng kanyang bagong realidad. Ang pag-iisa. Ang kasong isinampalaban sa kanya ng mga Devilla ay isang mabigat na tanikalang nakapulupot sa kanyang mga paa. Hindi na lang siya ang biktima. Ngayon, sa mata ng batas na kayang manipulahin ng pera, siya ang kontrabida. Wala tayong sapat na pera para labanan sila sa korte ng matagalan Ning. Malungkot na paliwanag ni Attorney Isla David sa huli nilang pag-uusap. Ang ebidensya mula sa USB ay matibay, pero kailangan pa ng mas malalim na investigasyon para magamit ito. Samantala, ang libel case nila laban sa iyo ay mabilis na uusad. Gagamitin nila ang kanilang yaman para pagudin tayo, para ubusin ang lahat ng resources natin hanggang sa sumuko ka. Ang salitang sumuko ay tila isang multong bumubulong sa kanyang tainga gabi-gabi. Ang tapang na naramdaman niya sa istasyon ng pulis ay unti-unting nauupos na parang isang kandilang malapit ng maubos. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina, si Aling Gunita. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ngunit agad ding naglaho. Alam niyang hindi ito isang masayang tawag. "Anak? Ning? Ayos ka lang ba?" Boses ng kanyang ina, nanginginig at puno ng pag-aalala. "Opo, Anay. Ayos lang po ako." Pagsisinungaling ni Ning. "Kayo po, kamusta po ang tindahan?" Isang hikbi ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Anak, kaninang hapon, may dalawang lalaking nakamotor na huminto sa tapat ng tindahan." Walang sinabi. Naghagis lang sila ng isang supot na may lamang patay na daga sa loob. Pagkatapos ay umalis na sila. Nanigas si Ning. Ang banta ni Gim. Nagiging totoo na. "Huwag po kayong mag-alala. Nay, paano ako hindi mag-aalala?" Putol ng kanyang ina. Ang boses ay puno na ng takot. "Ning anak, ano bang guluyang napasok mo? Baka dapat
Baka dapat ayusin nyo na lang yan. Makipag-usap ka na lang sa kanila. Pamilya pa rin sila, anak. Ang mga salita ng kanyang ina, bagamat nagmula sa pagmamahal at pag-aalala, ay tumusok sa puso ni Ning na parang libu-libong karayom. Pati ang sarili niyang ina ay gusto na siyang sumuko. Hindi po ganoon kadali. Nay, sabi niya, pinipigilan ang sariling pag-iyak. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang ulan sa labas ay tila nakikiiyak sa kanya. Ang pamilya niya ay nasa panganib dahil sa kanya. Ang abogada niya ay nauubusan na ng paraan at siya ay nauubusan na ng lakas. Kinuha niya ang kanyang lumang photo album. Binuklat niya ito sa mga pahinang puno ng litrato nila ni Alab. Mga nangiting totoo, mga yakap na mahigpit, mga matang nangungusap ng pag-ibig. Ang bawat litrato ay isang patunay ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Isang masayang kahapon na isa na lang palang masakit na alaala. Hinaplos niya ang mukha ni Alab sa isang litrato. Ang lalaking minahal niya ng buong buo. Ang lalaking sumira sa kanya nang walang kalaban-laban. Sa isang iglap ng galit at sakit, pinunit niya ang litrato. Pinunit niya pa ang isa at isa pa hanggang sa ang mga piraso ng kanilang masasayang alaala ay nagkalat na sa sahig na parang mga tuyong dahon. Wala na. Lahat ay nawala. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang dokumento, ang annulment papers na inihahanda na ni Attorney David. Tinitigan niya ang mga blankong linya kung saan dapat ilagda ang kanilang mga pangalan. Ito na ang huling simbolo ng kanilang pagwawakas. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Blag, 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 napatalon si Ning sa gulat. Sino yon? Hindi niya inaasahan ng sino man. Ang tunog ay hindi pangkaraniwan. May kasama itong bigat at autoridad. Nanginginig siyang tumayo. Dahan-dahan siyang sumilip sa peephole. Wala siyang makita, kundi ang dilim ng pasilyo. Blag, 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 mas malakas, mas mapilit. Huminga siya ng malalim, hinawakan ng doorknob na parang yelo sa lamig. Ano man ito, kailangan niyang harapin. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura. Pagbukas niya ng pinto, ang bumungad sa kanya ay hindi isa, kundi dalawang lalaking matatangkad at malalaki ang katawan, nakasuot ng itim na jacket. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang emosyon. Ang puso ni Luningning ay tila tumigil sa pagtibok. Sila na ito, isip niya. Ang mga tauhan ni Lagim. Nandito na sila para tapusin ang lahat. Nakatayo si Luningning sa may pintuan. Ang kanyang katawan ay nanigas sa takot. Ang dalawang lalaking nasa harap niya ay tila mga anino ng kamatayan. Isinugo ni Lagim para patahimikin siya ng tuluyan. Ito na ang katapusan. Ngunit hindi sila kumilos. Walang pagbabanta. Ang isa sa mga lalaki ay dahan-dahang kinuha ang kanyang wallet. Hindi para kumuha ng baril, kundi para maglabas ng isang ID. Miss Luningning Reyes? Tanong ng lalaki. Ang boses ay kalmado at professional. Kami po ay mula sa National Bureau of Investigation, Anti-Fraud Division. Agent Corpus po at ito naman si Agent Salvador. Parang isang malaking alon ng pagkalito ang humampas kay Ning. NBI? Hindi mga goons? Tinitigan niya ang ID. Mukhang lehitimo. Huwag po kayong mag-alala, Miss Reyes. Nandito kami para tulungan ka, sabi ni Agent Salvador. Maari po ba kaming pumasok? Tulala pa rin. Tumabi si Ning para padaanin sila. Isinara niya ang pinto. Ang kanyang puso ay nagsisimula nang tumibok muli. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa pagkabigla, paano niyo po ako nahanap? Matagal na naming minamanmanan ang mga transaksyon ng Sinag Araw Holdings, paliwanag ni Agent Corpus. Mayroon kaming impormante sa loob, ngunit kulang kami sa matibay na ebidensya para kumilos. Hanggang sa 1 linggo na ang nakalipas, may nagpadala sa amin ng isang anonymous na tip, kasama ang kopya ng mga files na nasa iyo ngayon, galing kay Isla del Rosario.
Ang USB, hindi lang pala sa kanya ito ibinigay ni Isla. Ipinadala rin niya ito sa mga awtoridad. Ang kaso mo, Miss Reyes, ang nagbukas ng pinto para sa amin. Pagpapatuloy ni Agent Salvador. Dahil sa tapang mong magreklamo, nagkaroon kami ng dahilan para pabilisin ang investigasyon. Alam namin ang tungkol sa pananakot sa pamilya mo sa Baryo Mahinahon. Simula ngayon, may mga tao na kaming magbabantay sa kanila. Ligtas na sila. Sa pagkarinig noon, isang mabigat na pasanin ang tila nabunot mula sa dibdib ni Ning. Ang kanyang pinakamalaking takot, ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Bigla, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos. Ngunit hindi na ito luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng pasasalamat. Samantala, sa loob ng marangyang bilangguan ng Villa Maslap, kaharap ni Alab ang sarili niyang krisis. Anong pinapakinggan mo, Alab? Ang tanong ng kanyang ina ay parang isang bombang sasabog. Isang maling sagot lang at tapos na ang lahat. Ngunit ang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng talas ng isip. Mabilis niyang tinanggal ang isang earphone at ngumiti ng mapait. Wala po, ma. Isang lumang kanta lang. Itinaas niya ang kanyang telepono na ibinalik na sa kanya at ipinakita ang isang playlist ng mga malulungkot na kanta. Naalala ko lang si Ning. Tinitigan siya ni Maguayen. Sinusuri ang bawat galaw. Nakita nito ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Isang kalungkutang totoo, ngunit may ibang dahilan. Sa huli, tila naniwala ito. Isang buntong hininga ng awa ang pinakawalan nito. Makakalimutan mo rin siya, anak. Mas mabuti ito para sa'yo. Nang makaalis ang kanyang ina, doon lang nakahinga ng maluwag si Alab. Muntik na. Kailangan na niyang mailabas ang recording. Kinabukasan, kinausap niya ang taong pinagkakatiwalaan niya sa buong bahay, si Yaya Ginhawa. Ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Sa isang sulok ng hardin, kung saan walang mga CCTV, ibinigay niya rito ang maliit na voice recorder. Yaya, pakiusap po, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Para po ito sa katarungan, para po kay Ning. Hindi na nagtanong pa si Yaya Ginhawa. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang mga sigawan. Naramdaman niya ang kasamaang bumabalot sa pamamahay. Tumango siya. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Kinuha niya ang recorder at maingat na isinilid sa loob ng isang supot ng pandesal na dadalhin niya sanang pauwi. Ngunit sa kanyang paglabas sa gate, hinarang siya ng isa sa mga security guard ni Lagim. Yaya, sandali. Ano yang dala mo? Tanong ng guard, ang mga mata ay mapanuri. Ay ito ba? Sabi ni Yaya Ginhawa, itinaas ang supot ng pandesal na may ngiting hindi nagpapakita ng anumang kaba. Pasalubong lang sa mga apo ko. Paborito nila to. Gusto mo ng isa? Mainit-init pa. Nag-alinlangan ang guard. Tiningnan niya ang supot. Tiningnan niya ang inosenteng mukha ng matanda. Sa huli umiling ito at ngumiti. Huwag na po, Yaya. Sige po, mag-ingat kayo. Nakahinga ng maluwag si Alab na nagmamasid mula sa bintana ng kanyang kwarto. Matagumpay ang unang hakbang. Ang ebidensya ay nasa labas na. Pabalik sa apartment ni Ning, ang mga ahente ng NBI ay naglatag ng kanilang plano. Nasa amin na ang financial trail, Miss Reyes, sabi ni Agent Corpus, at mayroon kaming impormasyon na may isa pang mahalagang ebidensya na paparating. Ngunit kailangan namin ng isang bagay para tuluyan silang ma-corner. Kailangan namin silang may pilitang gumawa ng isang pagkakamali sa publiko. Tumingin sila kay Ning. Ang kanilang mga mata ay seryoso. Kailangan naming gawin campaign. Tumingala si Ning. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at determinasyon. Mag-organisa ka ng isang press conference, sabi ni Agent Salvador. Ibunyag mo ang lahat. At kapag sinubukan kanilang sirain sa harap ng lahat, doon kami papasok. Ang silid ay puno ng mga kamera, mikropono
at mga matang mapanuri. Ang bawat flash ng camera ay tila isang maliit na kidlat, nagpapatingkad sa bawat kaba sa dibdib ni Luningning. Nakaupo siya sa isang mahabang mesa, katabi si Attorney Ayla David. Sa harap niya, isang batalyon ng mga mamamahayag, gutom sa balita, handang himayin ang bawat salita niya. Ito na yon, ang entablado ng katotohanan. Huminga siya ng malalim, hinawakan ng mikropono, ang lamig nito ay gumapang sa kanyang nanginginig na kamay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Ang pangalan ko po ay Luningning Reyes at narito po ako ngayon para sabihin ang katotohanan. Isinalaysay niya ang lahat, hindi na bilang isang biktimang umiiyak, kundi bilang isang babaeng naghahanap ng katarungan. Ang bawat salita ay malinaw, bawat detalye ay tumpak. Ang pekeng pirma, ang bilyon-bilyong utang, ang panloloko sa araw mismo ng kasal na pinangarap niya. Sa isang sulok ng silid, nakatayo ang mga ahente ng NBI, nakabihis sibilyan, nagmamasid. Nang matapos siyang magsalita, ang mga tanong ay bumuhos na parang ulan. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang boses ang pumailan lang mula sa likuran. Isang kahindik-hindik na kwento, puno ng drama, isang perpektong script para sa isang teleserye. Ang abogado ng mga Divilla, si Attorney Paredes, ay naglalakad papunta sa harap. May ngisis sa kanyang mga labi. Sa likod niya nakatayo si Lagim at si Magwayen. Ang mga mukha ay balot ng pagkukunwaring awa at pagkadismaya. Ang kliyente ko, ang pamilya Divilla, ay biktima rito, deklara ni Attorney Paredes. Biktima ng isang desperadong babae na gustong sirain ang kanilang pangalan para lamang sa pera. Ngunit habang nagsasalita ang abogado, isang komosyon ang nagsimula sa may pintuan sa likod. May isang taong pilit na pumapasok, nakikipagtulakan sa mga security guard. Pabayaan niyo ako, kailangan kong makapasok. Ang boses na yon, natigilan ng lahat. Maging si Attorney Paredes ay napatigil sa pagsasalita. Mula sa gitna ng mga tao, lumitaw si Alab. Magulo ang buhok, gusot ang damit, at may determinasyon sa kanyang mga mata na ngayon lang nakita ni Ning. Hindi siya nakatingin kay Ning. Nakatingin siya sa kanyang ina at tiyuhin. Alab, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka sa sasakyan. Utos ni Magwayen. Ang kanyang boses ay may halong gulat at galit. Ngunit hindi nakinig si Alab. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na portable speaker. Naglakad siya papunta sa harap, dire-diretso sa podium. May gusto lang po akong iparinig sa inyong lahat, sabi ni Alab. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaaling-aungaw sa buong silid. Bago pa man siya mapigilan ng sinuman, pinindot niya ang isang button. Isang pamilyar na boses ang pumuno sa hangin. Ang boses ni Lagim de Villa. Oo, ako nang bahala, sabi ng boses mula sa speaker. Siguraduhin mong matatakot lang siya. Walang pisikal na pinsala. Sa ngayon, pero kailangan niyang maintindihan na sa giyerang ito, hindi lang siya ang pwedeng tamaan. Padalhan niyo ng mensahe ang pamilya sa probinsya. Isang maliit na paalala. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling mula kay Alab patungo kay Lagim na ngayon ay namumutla. Ang kanyang kalmadong maskara ay tuluyan ng nabasag. Ngunit hindi pa tapos si Alab. Pinindot niya ulit ang button. Isang panibagong recording. Sa pagkakataong ito, isang pag-uusap. Boses ni Magwayen. Ang 2 bilyon na yon ay kailangan natin para takpan ng butas sa transaksyon sa mga insik. Kung hindi, lahat tayo ay babagsak. Boses ni Lagim. Si Luningning. Siya lang ang pinakamadaling paraan. Isang panakip butas na may magandang mukha. Ang pagsabog. Ito ang pagsabog ng katotohanan. Ang mga reporter ay nagkagulo. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil.
Ang mga tanong ay sigawan ng sigawan. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga ahente ng NBI na kanina pa naghihintay ay nagsimula ng kumilos. Mabilis nilang nilapitan si Lagim at si Maguayen. Lagim de Villa, Maguayen de Villa, inaaresto namin kayo para sa mga kasong estafa, falsification of documents, at attempted obstruction of justice. Deklara ni Agent Corpus habang ipinapakita ang kanyang badge. Napaluhod si Maguayen hindi sa sakit, kundi sa pagkatalo. Si Lagim naman ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, nakatutok hindi sa mga pulis, kundi sa kanyang sariling pamangkin. Habang ipinoposa sila at inilalabas mula sa silid, sa gitna ng sigawan at nagkislapang mga ilaw, isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa dalawang tao. Nagtagpo ang mga mata ni Luningning at ni Alab. Walang ngiti, walang salita. Sa mga mata ni Alab, nakita ni Ning ang pagsisisi, ang sakit, at ang isang huling akto ng pagtubos. Isang paghingi ng tawad na hindi na kailangan pang sabihin. Sa mga mata naman ni Ning, nakita ni Alab ang pasasalamat, ang paglaya, at ang isang mapait na pamamaalam. Iyon na ang kanilang huling pag-uusap. Isang pag-uusap na walang tunog, ngunit naiintindihan ng kanilang mga pusong sabay na nawasak at nagsimulang maghilom sa magkaibang paraan. Makalipas ang ilang linggo, ang pangalang De Villa, na dating simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo na ng iskandalo. Ang balita tungkol sa kanilang money laundering scheme ay sumabog na parang isang bulkan. Tinabunan ng abo at kahihihiyan ang lahat ng kanilang itinayong legasya. Ang Sinagaraw Holdings ay isinara. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska. Ang imperyo ay bumagsak. Dumalaw si Alab sa kanyang ina sa detention center. Nakaupo si Maguayen sa kabilang panig ng isang makapal na salamin. Suot ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Wala na ang mamahaling alahas. Wala na ang aroganteng tindig. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling matigas, walang bahid ng pagsisisi. Ipinagkanulo mo kami, Alab. Sabi ni Maguayen. Ang boses ay malamig at walang emosyon, dumaan sa teleponong nag-uugnay sa kanila. Ipinagpalit mo ang sarili mong pamilya para sa isang babaeng walang halaga. Tinitigan ni Alab ang kanyang ina, ang babaeng dati niyang tinitingala at kinatatakutan. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang estranghero na nalunod sa sarili nitong kasakiman. Hindi ko ipinagkanulo ang pamilya. Ma, mahinahong sagot ni Alab. Sinubukan ko lang itama ang mga mali ninyo. May pagkakaiba po roon. Wala kang utang na loob. Siguro nga po, sabi ni Alab. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagkalas ng huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa nakalalasong pagmamahal na ito. Pero mas gugustuhin ko na pong maging isang anak na walang utang na loob kaysa maging isang duwag habang buhay. Tumayo siya at tumalikod, hindi na lumingon pa. Ang huling tao na kailangan niyang harapin ay ang pinakamahalaga sa lahat. Nagkita sila ni Luningning sa isang tahimik na parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang lugar kung saan una silang nag-date. Isang lugar na puno ng masasayang alaala na ngayon ay nababalot na ng lungkot. Dumating si Ning, suot ang isang simpleng bestida. Ang buhok ay umihip-ihip sa hangin. May isang bagong kapanatagan sa kanyang anyo. Isang kapayapaang hindi nakita ni Alab sa kanya noon. Naupo sila sa isang bangko. May ilang talampakang pagitan. "Kamusta ka na?" tanong ni Alab. Ang boses ay halos pabulong. "Ayos lang," sagot ni Ning, nakatingin sa malayo. Sinusubukang magsimula ulit. Walang sisihan, walang galit. Tanging isang mabigat na katahimikan na nagsasabi ng lahat. Inilabas ni Alab mula sa kanyang jacket ang isang sobre. Dahan-dahan niya itong inilapag sa espasyo sa pagitan nila.
Ang annulment papers, sabi niya. Pinirmahan ko na. Tiningnan ito ni Ning. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Alab. Ning, alam kong walang salita ang sapat. Simula ni Alab. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Pero gusto kong malaman mo, patawad. Patawad sa kahinaan ko, sa kaduwagan ko, sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Alam kong huli na ang lahat, pero kailangan kong sabihin. Hindi siya humihingi ng pangalawang pagkakataon. Hindi siya umaasa na magkakabalikan pa sila. Ito ay isang pag-amin, isang pagpapakumbaba. Tumingin si Ning sa kanya at sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, nakita ni Alab ang bahid ng dating luningning sa mga mata nito, ang Ning na may kakayahang umunawa. Alam ko, Alab, mahinang sabi ni Ning. Nang makita kitang pumasok sa press conference, naintindihan ko na sa huli, pinili mo ang tama. Hinawakan niya ang sobre. Salamat sa ginawa mo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Alab. Iyon na siguro ang pinakaunang tama na ginawa ko sa buong buhay ko. Tumayo na si Ning. Kailangan ko nang umalis. Saan ka pupunta? Hindi ko pa alam, sagot niya. At may isang maliit na ngiting sumilay sa kanyang labi. Isang tunay na ngiti. At sa unang pagkakataon, masaya ako na hindi ko alam ang sagot sa tanong na yan. Malaya na ako, Alab. Malaya. Ang salitang yon ay tumatak sa isipan ni Alab. Malaya na si Ning, mula sa pamilya de Villa, mula sa kasinungalingan, at mula sa kanya, tumango si Alab. Mag-iingat ka, Luningning. Ikaw din, Alab. Nagsimulang maglakad palayo si Ning. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang niya ay palayo sa kanilang nakaraan. Palayo sa mga apalo sa mga abo ng kanilang nawasak na pangarap. Nanatiling nakatayo si Alab, pinanood ang paglakad niya. Pinanood niya ang babaeng minahal niya ng higit sa kanyang buhay. Pinanood niya itong maglakad patungo sa isang bagong simula. Isang simula na wala na siya. At habang unti-unti itong nawawala sa kanyang paningin, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan. Masakit, ngunit payapa. Dahil alam niyang sa wakas, sa pagpapalaya niya sa kanya, pareho na silang malaya. 6 na buwan ang lumipas, ang hangin ay hindi na amoy rosas o lason. Ito ay amoy pag-asa. Nakatayo si Luningning sa harap ng isang maliit na grupo ng mga kababaihan sa isang community hall. Hindi na siya nakasuot ng wedding gown o ng damit ng biktima. Ang suot niya ay isang simpleng kulay lilang bestida. At ang pinakamahalaga niyang palamuti ay ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. At madalas, tinatanong nila ako kung paano ako nakabangon. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng conviction, umaabot sa bawat sulok ng silid. Ang sagot ko po, hindi ako basta lang bumangon. Pinili kong magniningning. Ang pangalan ko po ay Luningning. Ibig sabihin, brilliance o kislap. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan kong ang kislap na yon ay manggaling sa ibang tao, sa pagmamahal ng iba, sa pagtanggap ng iba. Ngunit nang mawala ang lahat ng yon, natuklasan ko na ang tunay na liwanag ay nasa loob pala natin. Ngumiti siya, isang ngiting totoo at walang bahid ng kapaitan. Ang kislap na yon ay hindi kayang nakawin, hindi kayang pekeen, at hindi kayang apulahin ng kahit anong dilim. Hanapin niyo po ang sarili ninyong liwanag at hayaan niyo itong magniningning ng walang takot. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinalibutan siya ng mga yakap at pasasalamat. Ang kanyang kwento, na dating dahilan ng kanyang kahihiyan, ay naging inspirasyon na ngayon para sa iba. Ang sakit na halos dumurog sa kanya ay naging tulay para iugnay ang kanyang puso sa puso ng mga babaeng dumaan din sa pagsubok. Kinahapunan, nagtungo siya sa isang pamilyar na coffee shop, ang lugar kung saan una niyang nakausap si Isla. Umupo siya sa parehong sulok, ngunit ngayon, wala nang takot o pag-aalinlangan sa kanyang puso.
Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang magsulat sa isang journal. Isinusulat niya ang kanyang mga naiisip, ang kanyang mga plano. Isang pundasyon para sa mga kababaihan, isang maliit na negosyong sinisimulan niya kasama ang kanyang ina sa probinsya. Hindi na siya nagtatayo ng pangarap sa paligid ng isang lalaki. Nagtatayo na siya ng pangarap para sa kanyang sarili. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Ihla. "Hi Ning, nakita ko ang pictures ng talk mo online. I'm so proud of you. Dahil sa'yo, nagkaroon din ako ng lakas ng loob na magsimula ulit. Salamat sa lahat." Napangiti si Ning. Ang laban na sinimulan niya ay hindi lang pala para sa kanya. Isinara niya ang kanyang laptop. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa hapon ay kulay ginto. Tumatama sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ninamnam ang init, ang katahimikan, ang kapayapaan na matagal niyang inasam. Wala ng galit, wala ng pagsisisi, tanging pagtanggap at pasasalamat. Tinanggap niya ang sakit ng nakaraan bilang isang aral. At nagpapasalamat siya sa luningning na natagpuan niya sa gitna ng kadiliman. Dumating ang kanyang order, isang tasa ng mainit na kape. Humigop siya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang buo siya. Mag-isa, ngunit buo. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngamong ngiting payapa, kontento at nagliliwanag. Sa sandaling iyon, tumunog ang maliit na kampana sa may pintuan ng coffee shop. Hudyat na may bagong pumasok na customer. Isang anino ang tumama sa kanyang mesa. Hindi siya lumingon. Hindi nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang nangiti ay nanatili roon, kalmado at handa. Kahit sino pa man ang dumating, kahit ano pa man ang dalhin ng bukas, alam niyang kaya na niya itong harapin. Dahil ang kanyang liwanag, sa wakas, ay kanya ng tunay. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning. Isang kwentong nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang magtiis, kundi sa tapang na tumayo at ipaglaban ang katotohanan. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagwasak sa mga pangarap na ating iningatan. Ipinakita sa atin ni Luningning na ang pag-ibig sa sarili ang pinakamatibay na pundasyon at ang pagpapatawad, hindi para sa iba kundi para sa sarili, ang susi sa tunay na kalayaan. Ang bawat sugat ay maaaring maging marka ng katatagan at sa dulo ng bawat kadiliman, laging may liwanag na naghihintay para muling magniningning. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Luningning at Alab. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang paglalakbay. Ano po ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwentong ito? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa mga susunod nating upload? I-comment nyo lang po sa ibaba. Binabasa po namin ang lahat ng inyong mga komento. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.